2014, nung makaharap ng ating pambansang kamao, ang undefeated American boxer at noon ay WBO Junior Welterweight Champion na si Chris Algieri. Hindi basta-basta ang American fighter na ito mga idol sapagkat bago pa man ito pumasok sa pagiging boksingero, siya itong former undefeated welterweight and super welterweight champion sa karate at kickboxing. Sa laban na ito ay didepensahan ng ating pambansang kamao ang WBO welterweight title na hawak-hawak nito. Ito ang unang pagkakataon na didepensahan ni Pacman ang titulo nito matapos nga nitong talunin at makuha ito sa isang Amerikano din na si Desert Storm, Timothy Bradley. Bagamat sa laban na ito mga idol ay tinuturing na dihado si Algieri, mataas pa rin ang kumpiyansa sa sarili nito at malakas pa rin ang hangin na dumadaloy sa katawan nito. Sa isang interview kasi dito mga idol ay sinabi nito mismo na kasing bilis niya at kaya pa niyang higitan ang malakidlat na bilis si Pacman. Ito ang sinabi mismo nito. Pressure. I set a pace that is very high with a lot of punches thrown with high output. So all my opponents have to adjust to my pace, and for the most part everybody tires out. I just dominate down the stretch. Ito pa malupit mga idol, di lang si Pacman ang minaliit nito. Ultimo si Bradley ay nakatikim din ng kahambugan nito matapos niyang sabihin nito na siya ang mas angat pagdating sa speed kumpara kay Bradley. Nakarating ang sinabi ni Algieri kay Bradley at ito ang naging reaksyon nito mga idol. Did he just say he's faster than me? Ah, that's hilarious. Tim's fat. He's not really known as a fast guy. It's like, what am I known for, kid? Like, really? Like, really? Fat? Ah, man. Pinagtawanan lang ni Bradley si Algieri mga idol sa mga kayabangan na pinagsasabi nito. Ito pa matindi. Sinabi mismo ni Bradley na malalaman nito ang totoong definasyon ng bilis kapag dumating na ang araw na makakaharap na nito sa ibabaw ng lona ang isang Manny Pacman Pacquiao. At eto na nga mga idol, na dumating na nga ang mismong laban. Lahat ng sinasabi ni Algieri bago ang laban ay walang nagkatotoo. Miski ang bilis sa pinagmamalaki nito ay tila naging singbagal ng pagong na kahit tumakbo pa nga ito ay di pa rin ito makatakas sa totoong agresibong si Manny Pacquiao. Sa kabuuan ng laban ay pinaglaruan lamang ito ni Pacquiao. 6 na beses itong bumaksak sa lona mga idol bago makuha ni Pacman ang isang malinis na unanimous decision. Listens to me very well. I'm gonna let him loose. Round 10? Round 10 or 11. That's gonna make it difficult. Materialize. Because there's a question as to whether Algieri will be able to survive that shot. Matapos nga pong talunin at patikimin ni Pacquiao ng mala-adobong mga kamao ang inaakalang natitirang airbender sa mundo dahil nga po sa sandamukal na kahangina nitong tinataglay sa katawan na walang iba kundi si Adrian the Kalokoy Broner. Ay di ko po lubos sa kalain na meron pa pala itong kapatid na meron ding dalang malakas na hangin kapangyarihan dahil sa sobrang angas at yabang nga nito. Ultimo, parang pechay ang bunganga sa ligalig ng Kalokoy na ito. Ito'y walang iba kundi si one-time Kit Thurman, the Pechay Man. He better get me before I get him. That's his only option. He's not winning round by round by round by round. Bago kasi ang laban nito sa ating pambansang kamao mga kaibigan ay sari-saring pang-insulto at kabalustugan nga po ang pinagsasabi ng malapetchay nitong mga bibig mula kay Manny Pacquiao. Taong 2019 mga idol na makaharap nga ni Manny Pacquiao ang kampyon noon na si Thurman. Paglalabanan po nila ang hawak noon ni Boy Pechay na WBA welterweight title. Ilang araw po bago ang laban mga idol ay sinabi po ni Thurman na ipapako nga daw po umano nito si Pacquiao sa krus. Ang lakas daw po ng loob ng ating pambansang kamao na lumaban sa kanya dahil hindi daw siya mag-aatubili na gulpihin at wasakin ang matanda at mamagal ng si Pacquiao. Kahit pa nga daw sabihin pa natin na nasa prime pa rin itong si Manny Pacquiao ay malabong manalo sa kanya ito dahil isa daw itong bansot, pandak at 2 talampakan lamang. Ito pa matindi mga idol, tinawag pa nitong T-Rex Arms itong si Manny Pacquiao dahil maliit lamang daw ang mga braso nito at hindi daw ito aabot sa pagmumukha niya.
motivate the great Manny It's Pacquiao, who not a bear. snapped. It's not a bear. Closer to a dinosaur. You know what I mean? I already said he's got these T-Rex arms. Everybody's talking about how fast he is. Manny Pacquiao, T-Rex arms. Pop, pop, pop. And they're like, whoa. Sinagot naman ito ng simple at humble pero may diin at pagbabanta na si Manny Pacquiao. Ayon nga rito kay Boss Manny, hahayaan na lamang daw niya na ang mga kamao niya ang humusga at magsalita para sa kanya. Tila parang anghel sa amo ang pagmumukha ni Pacquiao habang nakatingin lamang sa balasubas at hambog na si Kid, the Pechay Turman. At eto na nga po mga idol ang hinihintay natin. Nang sumapit na po ang mismong laban, ang sinasabing humble at maamong pagmumukha ni Manny Pacquiao ay tila ba naging isang mabangis na leon. Kitang-kita sa pagmumukha ni Manny Pacquiao ang galit sa hampas lupang si Pechay Man. Samantala, mula naman kay Turman, kung pagmamasdan po natin ang mga mata nito, ay tila ba nakakadama ito ng kaba sa presensya ni Pacquiao. Round 1, bulagta agad ang sinapit ni Pechay Man matapos tamaan ng mala T-Rex arms combination na sinamahan pa ng onion at paminta with magic sarap. Parang unggoy na nasapak sa pagmumukha si Turman. Di makapaniwala na ang maiksing mga braso ni Pacman ay aabot sa malagarabutyong pagmumukha niya. Round 2, dito ay pinakita na po ni Pacquiao kay Pechay Man ang definasyon ng totoong bilis na kung maaalala nga po natin ay sinabihan nga po nitong si Turman si Pacquiao na matanda na at mabagal na. Pero sa pagkakataon na ito ay halos magmukhang asong ulol na hilong-hilo itong si Turman kakahabol sa maladaplash na bilis ni Pacman with Ali Shuffle pa na dahilan upang magsigawan at maghiyawan at magwala sa tuwa ang mga audience. The counter punching and accuracy. Pero di rin naman po talaga basta-bastang boksingero itong si Turman mga idol. Nakabawi po ito sa mga sumunod na rounds mula kay Manny Pacquiao. Pero, nang sumapit na ang round 10, tila ba nalunok nito ang kamao ni Manny Pacquiao na dahilan upang humiyaw sa sakit ang bodega nito. Sa sobrang tindi nga po ng pagkakabira ni Pacquiao sa bodega nito, ay napilitan nga pong iluwa ni Boy Pechay ang mouthpiece nito upang makahinga ng mapayapa. Natapos mga idol ang laban kung saan nagwagi ang ating pambansang kamao via split decision. Dahil nga dito, ang hangin sa katawan ni Turman at ang malapetchay na bibig nito ay napalitan ng respeto mula kay Pacquiao. Di niya lubos maisip na ganito pa rin po kalakas ang matandang si Pacquiao na sinasabi niya. Mula noon ay nagbago na po itong si Turman. Mula nang matikman nga po nito ang mala T-Rex arms with combination of adobo punch si Manny Pacquiao, ay kahit papaano ay natuto na po itong rumispeto sa mga sumunod na nakalaban po nito. Taong 2003, nang makaharap ng ating pambansang kamao, ang noon ay sinasabing susunod na Mexican boxing superstar na si Emmanuel "The Butcher" Lucero. Meron itong kartada noon na 21 wins, 12 knockouts at ni minsan na hindi pa nakakatikim ng pagkatalo. Na mga panahon na yan mga idol ay hawak pa ng ating pambansang kamao ang IBF Super Bantamweight title at ito ang pang-apat na depensa nito sa title nito. Relax na relax ang kampo ni Lucero na makukuha nga nila ang title mula kay Manny Pacquiao. Noon kasi mga idol, maraming mga sikat na boxing analyst ang nagsasabi na mahihirapan nga daw si Pacquiao kay Lucero. Maraming bilib na bilib at naniniwala noon sa Meksikano na tatalunin nito si Pacquiao at napakataas ang expectation nila dito. Sa mismong laban mga idol, halos lahat ng mga nanonood ay kababayan ni Lucero, kaya naman ang tawagin na ang pangalan ni Pacman ay wala kang maririnig kundi pagbu ng mga audience kay Pacquiao. Ngunit dahil nga sa humble ang ating pambansang kamao, ngiti lang ay ginanti nito sa mga audience at fans ng Meksikano. Samantala sa kabilang banda, mula dito kay Lucero, ay gigil na gigil nga ito mga idol. Tila sabik na pabaksakin sa lona si Pacman. Napakataas ng kumpiyansa nito sa sarili.
Nang pinagharap na nga ang dalawa, ay hindi nga nito tinignan sa mata ang pambansang kamao. Tila wala itong respeto at sa taas lang ito nakatingin na tila nang iinsulto. Round 1 pa lang ay sobrang agresibo na ni Lucero mga idol. Lahat ng suntok na pinapakawalan nito ay puro power punches pero bara-bara. Kumbaga sa bilyar mga idol, lakas tira, lakas tsamba, bahala na kung makakatama. Samantala ang ating pambansang kamao ay puro jab lang ang binibitawan at pinag-aaralan pa ang galawan ng Meksikano. Sa round 2 mga idol, dito ay nagbitaw na ng malalakas na suntok ang ating pambansang kamao. Pero nag-iingat pa rin ito, baka kasi matsambahan ng bara-barang suntok ni Lucero. Kaya hindi ito naging pabaya kahit na basang-basa na nito ang galawan ni Lucero. Taking advantage of a slow break at the end of that clinch to hit Lucero with a left hand over the top. Seems to have momentarily stunned Lucero. Now Pacquiao. Absolutely. Body shot. Pagsapit naman ng round 3 mga idol, dito ay naging desperado na ang Meksikano. Nagpakawala na ito ng ultimate bara-bara punch. Pero hindi naman ito tumatama kay Pacquiao. Parang baliw lang na nagwawala sa ibabaw ng lona. Punching from Manny Pacquiao against a pretty tough target to find. Finally, Lucero gets in a counter left. Even if At eto na nga mga idol, wala pang isang minuto ang lumilipas mula sa ikatlong rounds. Nakatikim ng isang solid na left hook ang Meksikano na dahilan upang humiwalay ang kaluluwa nito sa pagkatao nito. Napatsatsya na lang ang Meksikano sa sobrang hilo nito.